Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Welcome to the Hill of Zion! "2025 is the year of establishment, And this year, mas lalong titibay ang aming pagbabalita. so be updated on the latest here at TBN News." We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN News Flash. This week, we have concluded our 21 days of fire, prayer, and fasting. It has been a powerful and transformative journey of renewal, empowerment, and alignment with God's purpose for our lives. In the final week, Pastor Roy and Rochelle Oliveros continued discussing TGFM's core values, emphasizing the call for the future generation, being relevant to the society, and to being mentored as a disciple. You cannot really serve your generation in your compromise. If you want to fully serve God in this generation, obey 100%. Partial obedience is disobedience. In fact, let me tell you this, delayed obedience is disobedience. Throughout these 21 days, we committed to killing the flesh through our spiritual discipline, prayer, fasting, and giving. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits.
Away from the noise of the city, the teams of Pastors Rami and Jane Culiano and Pastors Marlen and Joke Valencia gathered once again to spend their solitary time with the Lord Yahusha at the TGFM Prayer Mountain in Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. The leaders experienced spiritual breakthrough and release through ascension in intense praying in the Spirit. Grab the opportunity to join in ascension at our TGFM Prayer Mountain. Last Saturday, the TYGs gathered once again for their weekly empowerment. Pastora Daisy Hangad shared about what it takes to be a true disciple, to free ourselves from the entanglement of the crowd, choosing the right association, and to take the road less traveled. TYGs, do not miss your weekly empowerment. This is every Saturdays 3 p.m. at the TGFM Training Hub. Last Tuesday in our D Finishers Batch 3 training, one of our primary pastors, Pastor Chris Alicante, shared his powerful discipleship journey. And Pastor Roy Oliveros shared the topic, Oil Fuels Fire, emphasizing that as leaders, we should always be on fire for the Lord. DE Finishers Batch 3, do not miss your weekly training. This is every Tuesday, 5:45 p.m. via Zoom. Last Thursday on our LifeHacks Beyond virtual training Batch 6, our LifeHacks Beyond students confidently raised questions, eager to break free from the limitations of their knowledge. Our head facilitator, Mr. Roy Oliveros, powerfully emphasized that self-discovery is one key to fulfilling our life assignments. Now is the time to shatter self-deception and reveal who you truly are. Be sure to join us for our next session next week. This is an opportunity you don't want to miss. See you at the top! TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbolize across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbalay attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. TGFM Nation, are you looking for a way to stay connected and updated with everything happening at TGFM? We've got exciting news for you! Introducing our very own TGFM app, your all-in-one platform for staying engaged and informed. Download the TGFM app through the Google Play Store or the App Store. Just search Transform Global FM, click download to install, and complete your profile details. With the TGFM app, you'll never miss a beat. Stay updated on upcoming community events. Access our daily devotional Bible readings, Symbalay or house church topics, Life group materials, DE Finishers recording, and even our daily morning prayer live feed. Download the TGFM app today and join us in our vision of transforming lives and transforming nations. All at the tip of your finger. Our very first physical gathering this 2025 is set to happen on February 16, 3 p.m. at the Mapua MCM Auditorium. Whether you're with us for a long time or visiting for the first time, there is a place for you. Bring your friends, family, and loved ones as we dive into a life-changing time together. See ya! And that's a wrap for this week's TBN News Your number one source of good news. that empowers and transforms. Hi, I'm Chai Ladamara Begyan. I'm 40-something year old and my husband is I'm Jack Begyan, 43 years old. Ang work na mo karon ako sa contractor, then nag-transition sa mining, then tracking sa mining sa ore sa Surigao. ako ay taga-balay, housewife. Before DE, masasabi ko lang, lahat ng bagay na kahit hindi ko hilingin, masyado akong blessed. Blessed sa love, financially blessed,
Masaya naman yung life ko, pero laging may kulang. Wala naman ako pinagsisihan sa lahat-lahat kasi nga, yung mga lahat ng mga trials is, yun yung siyang key para, makilala ko si God. Tsaka malaman ko yung purpose ko dahil doon. Kami ni Jack is living in sin for at least 15 years. So, namin isa ka-anak. Pero si Jack lahat is giver, lahat. Andyan lang yun siya. Si Chai, kaduha na nagikasal. Ako, first time pa ko gikasal. Ako, before DE, nagi ko sa worldly system tungod sa akong trabaho nga sa construction niya. Government projects ginatanan siya. Akong mga apilan og bidding tanan niya. Tanan nga mga politiko nasa apua, muduol, so full of corruption, left and right. So aside sa muduol sa ako, napo ko'y personal nga mga project. So left and right, kada lihok, hatag og kwarta. So dili pwede diri ang mga tao nga boksingero, anak gyud permanente kwarta. Then kani akong trabaho, gabi ka stress, pressure kaayo, og labi na sa akong work, finances, ug sa family, kay mo na may awayan gid namo kay against kay siya sa akong trabaho. So mas dako pa akong ginahatag nga SOP kaysa tight sa Ginoo. Muna awayan gid namo permi niya, ako gagawas ko permi na anadyo ko sa outside world niya, siya balay lang. Sige mig-away, mahatag nako tanan sa mo, wala may problema sa finances, walay problema. Ako di ko ga inom kaayo, panagsara mo gawas unya, wala ko'y uyab, wala ko'y kabit. So muna akong gibasihan gyud permi nga mag-away man mi. Iabot pud sa point nga pinaka worst gyud nga away gyud kanang makaingon ko nga dili na gyud ko. Apil mig DE kay iabot na mi sa time gyud nga mag fix gyud ako nahuna, bulag na gyud mi. So maluoy ko sa akong anak kay ang iyang past broken family nga akong anak maliwat gihapon broken family nga luoy biya. Pero marintig gyud na siya nya dili lang na siya once, twice, thrice kadaghan gyud sa pila ka tuig na mo pagpamuyo, 16 years, 15 years, 16 years mo gina balik-balik na mo. Before mi nagka-hiwalay gyud, nagplano gyud mi magpakasal na. Abi na kog mahuman na gyud ni. Kay ako ni stop na kog pray sa Ginoo nga. So, bahala na ka Lord ko. Sige mo kog ampo sa imo, wala man gyud kuan. Gisisi na ginako ang Ginoo nga. Ko man ta koy gibuhat nga dautan tanan akong gi-blame tanan ba ana. So wala magin sa may purpose ani sa tag-ampo niya, wala day gihapon. Sumuro na ako diha ra ko taman. Pag plano na mo nga magpakasal mo bitag halos dili magpakasal para lang ma-save gyud. So adto na mig kuan, butuan kuha mig kuan, sinumar. Kumauna ni Lord. Paglinya pa lang gani mo naglain na among buot. So sige na miglalis gamay nga bikil nga pinabundak ng istorya. Mo to nakakuha mig sinumar. Pauli na mi og San Franz, start na murag na ni spark. Suko ming duha. Biyab-an bitaw ko niya og kuan, pag nagkamulok og deb, biyab-an ko niyang pineapple juice. Ligo ko, suko kay ko, gadrive ko ba disgrasya mi. Bulag mi siyang adi na madayon ang kasal ana. Ay sus, ako pod labaw na ko ingnan. GC on pa na akong sinumar ko, uli ta sa amo hantud uli mi 2 ka oras. Wa gi meeting gani ana, tawagan ni iyang best friend. So ako, wa ko gitawgan kay wa man koy amigo nga mashiran. So mao na nga time nga stop na gyud. Fix na ko una pero ang nasa kong una-una pod na magbulag na mi, akong anak ug iyang anak pod nga ako na may gituring na tito niya, daddy. Sinabi niya na parang umabot na kami sa point na kailangan na namin para yung kunting respeto na naiwan sa relasyon namin is at least ma-save pa yon. So kailangan namin maghiwalay for good. Namang ko'y spiritual advisor since mga 2000 pa. Gi-open niya sa kuan na willing ba daw mi mag marriage counseling. 1 week pa bago ko nag-open siya na yung ko, Jack, what if mag-counseling siya? Oh, sige, anong di, para na. So, ako, kahit papano, na-feel ko na, ayaw talaga niyang bumitaw din, no? Kasi siya, nagmamadali na kasi kung wala na chance, wala na good ka nang munaog na good siya. Yun yung time na nakilala namin sila, Pastor Rorong. First meeting na mo is halos masingnaan namin sa isa ka cafe. Halos gihapon mi magsinumbagay, gihapon mi ang tingog murag dako pagyud kaayo as in gyud murag di wa joy magpalupig. So mo to siya na nag-go na mi. Di ba sa Catholic is ginapat tanaw biya gyud ng Passion of Christ. Pero kanang murag baliwala lang. Pero nabalik siya utro katong nag-DM eh. Tingala ko nang siguro hilak. Murag naluoy bitaw ko sa kay Jesus na grabe gyud ang gibuhat sa iya ba para ma-save ta. Una na ako na kung ako to, murag di na ako kaya siguro na isakripisyo ako anak para sa uban. Wala akong hiniling noon kundi ang
magpatawad at humingi ng tawad. Lahat ng parang sumasagi sa isip ko, lahat yung mga nagawan ko ng kasalanan. Ako lang itong dapat yung humingi ng tawad. Kahit gani, kato na time na kahit gani sa mga tao na wala na diri sa world, humingi pa rin ako ng tawad. Kasi hindi ko na ibigay sa kanila yung para sa kanila. Kung andito pa sila, nawala ako ang guilt. Ay, feeling na ako ato na parang nabitaw tamuan something na parang nakayakap, na puro white, na parang hindi ko alam kung saan galing. Basta yun yung feeling ko. Ako, during sa DE, agi-focus gina ko nga ma-excite ko na mahuman kay para lang yun magkaayos mi ni Chay. Kay mo ginay hinungdan nga naami diri karon na nag-DE mi ug mo sa una pa nga plano mo apil og DE. Di ko gusto ang among anak ma-broken family unya labi na tong adopted nako na anak ni Chay na tumo nang i-save yun mo nang excited ko pag during sa DE yun nga Lord kumanon gyud ako ni Lord kunay bahala sa akong trabaho dito nga nabilin. Na-realize na ko nga kung mao sigurong dili ko ihatag sa Ginoo sig ampo kuan maday ko kanang lastful nga pagkatao. So kud akong cellphone daghang kay mga porno kung ano makani pero wala man ko gibuhat gadautan ana ba mo pero kadtong pag-DE apil biya to siya kung iyay unya mahuman lang ning kuan ako gining irison tanan so mo to akong saad nga irison gito tanan sa during sa DE na kita nako akong mga sala daghan gyud kog sala magamay umadako na kita gyud nako. Nakaingon gyud ko nga miracle gyud to siya sa 3 nights and 3 days during sa DE. Akong cellphone yun halos every minuto daghay mo tawag mo text na ko mo na akong kabalakan nga mag-DE ko. So mo tong wala ko nagpahibalo sa akong mga tao nga mag-DE ko mayon ako nga busy ko di ko katubag nga ana. So wa sila kabalo sa plano nako. Samtang ga DE simple kabado ko niya unsay problema sa site, sa project ana na mga request ana. Paghuman first night dugay man kay tumahuman nakaingon ko miracle unya amazing yun kay pagtan-aw na ko sa akong cellphone ko nga karon lagi mga 20 ni ka miss call ana pila ka text pagkuha nako na amaze ko kay bisag isa wala guba ba yung signal diri pinaana pa ko so mo gito akong na kuan kay gabi man gyud ko Lord mo gyud ni nga gabi ka busy gyud ay ko so mo gyud ni nga na ma-realize nako nga toiling na kay ko. Dati, kahit sila pastor, alam nila yun, parang hirap na hirap ako manggap ng bisita. Hindi dahil maramot ako, hindi rin dahil tamad ako, kundi yung bang saya sa oras. Pag lalo na sa mga yung nonsense. Amazing kayo si God kay. Eventually, hindi namin namamalayan, hindi namin alam na nandito na kami, nagtagal kami, tapos uhaw na uhaw pala kami. Tapos yung mga tao na parang i-reach out namin, never kami nag-reach out. Sila ang kusang lumalapit. Grabe ang Holy Spirit mag-work kasi hindi mo nga namamalayan. Andyan na kayo. Tapos ngayon, bago lang siguro naka 3 weeks na kami sa second simbalay. Ako, after DE, plano na gimi magpakasal. So wala nagi kutsay, wala nagi sinumar magisi ani. Ang kalahian na gyud sa naka-DE o kanang naka-align na kani God, labi na kanang mag-away ming duha. Pag naana mo sa kay God, naka-align na mo tapos sige ka nakagbasa og scripture ana. Makabalo ko nga asay mali ana. Naagyo ko batasan pud nga dugay ko magpasaylo pero mag-sorry ko late na. So ginahinay na ako nagbago niya mga ina kog sorry sa iya. Amazing yung kaayo pag naana mo sa naka-align mo ni God kay kamong duha mismo malikayan na gyud ang away. After DE dugay pud binaka simbalay. So after 2 years naana mi simbalay niya duha na pud ang amo ang simbalay naana mi disciple ang ginadala. Pinaka-amazing yun kay mismo na ang mga tao na sa palibot na mo sila na ang gaduol sila na ang magnet. Ang gaduol pud sa mga relationship pud puro kuan gyud na siya puro nga mga relasyon. Ma-amaze ko ba kay ana di na ako maula mo post sa Facebook ug mga about sa Ginoo kay ilagod sa ako ang taga San Francisco kay ila sa ako akong kinsa ko unsa ko sa una hinahinay na nako ang putol ang akong outside nga worldly nga maginabuhat pero ginagmay na lang naagi hapon kay napan may advice man ni Pastor Roro na transition so ang among relationship ni Chay natuman na gyud nakuha na gyud akong gusto na mamuyo mig hapsay malinawon ug malampuson. Again, I'm Chay And Jack Begyan, and we are radically transformed through the divine encounter. Hingpit nga adlaw mga kasimbalayan. Lingia ang imong katapat ug ingna maayo kay naa ka diri. Karon na pud ang takna nga maghiusa kita sa pagdaig ug pagsimba sa Ginoo.
ang atong labing maayo ug matinud-anong magbalantay. Sumala sa mga salmo, ang imong kaayo ug gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hantod sa kahangturan. Palihog manindog kita ug mag-awit kita uban sa kalipay ug pagpasidungog sa atong langitnong Amahan. Ang gugma mo ug kaluoy mo ay kinutuban, ikuptan mo tibuok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbangon hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo. Tunay kang matinud-an, tunay kang maayo ka na ako, hantod ako may ginikaw, awiton ko pagkamaayo.
Day, Kasimbalay. Una, gusto ko pong magpasalamat sa privilege na ito. To my mentor, Pastor Roy and Pastora Rochelle, and to our King Yeshua. Ako po si Bebet Basti Cabahog, one of the leaders here in TGFM. I am a single parent for 15 years, and I have 3 beautiful children. And I am standing here in front of you to testify how blessed I am when I obey the principle of giving. Yes po, ako lang po mag-isa ang nagtaguyod sa kanila 3 ever since, and of course, sa tulong ng ating Panginoon. Lahat po sila nag-aral sa isa sa mga prestigious school here in Davao. Nung wala pa ako naka-DA, malaki din po ang kinikita ko. Maliban sa sweldo, as a branch manager, naga-sales din ako. And left and right, ang mga sideline ko noon, lalo na as a financial advisor or life insurance agent. Doon ko nakilala ang nagdala sa akin sa Lord. In short, toiling po ang buhay ko noon. Naghahabol palagi sa pera. Madaming pera, yes, kasi nag-earn ako 6 digits in sideline alone. Pero malaki na sa akin ang 100 pesos na ihulog sa basket pag umiikot na yung sibot, no, sa mga upuan. But ang struggle is, sigig kasakit akong mga anak. Puli-puli lang na sila sa doktor monthly gyud, walay absent. Grabe ka curse nga life. And worse pa is mahospital pag yun, pati yung papa nila. Alam nyo naman ang gastos, right? Kaya dami ko utang, buslot ang wallet palagi. Gubot na kaayo ang pamilya to the point na nagkahiwalay na. Walay peace of mind, permi kapos. When I encountered God 12 years ago, doon ko nalaman ang katotohanan tungkol sa principles of the kingdom about giving. In Malakay 3:10, sabi dito, pero ngayon, no, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, sabi ng Panginoon makapangyarihan. Dalhin nyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodigan ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, padalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Naaba ka diha. So ano ang sabi? Ikapo, meaning 10% daw of my income. Yun ang instruction ni Lord sa akin before. And another % for offering. So maski gamay na mabilin sa akong income, no, i-safety yun na ako, silyuhan yun ako ng sobre para dili magamit. And that is 10% of my gross income. So ano ang benefit doon? Number 1, never na hospital ang aking 3 anak ever since nag-apply ako sa principles of giving. Nagkasakit man sila pero dili grabe. Yung tipong sipon-sipon lang and favor lang. Ika nga, health is wealth. Tama ba? During pandemic, maliban sa protected kami lahat sa bahay, walang nagkasakit na grabe. Kahit panay labas ako for the mission. And many times, hapit ko mabangga, makatulog sa pag-drive, pero naadjud mo pukaw sa ako, maski ako ra isa sa car. O kung ka-remember mo sa sunog sa NCCC Mall, isa akong anak sa mga na-save noon. First time daw po, no? First time that day, natapos agad ang trabaho kay early. Nagtawagan ang mga clients niya from abroad. So, pinauwi sila ng maaga around 11 a.m. instead na 3 p.m. At nag-start ang sunog around 11:35 a.m. Parang ganun. Number 2 na benefit. Graduating na akong eldest, no, this coming June. And ang second son ko naman is nag-graduate siya last year, no, as accountancy in Ateneo. Ngayon, nag-work siya as virtual assistant. At the same time, nag-review for board exam next month. And ang only girl ko, yung third year na siya in college sa Malayan. And even sa mga gasto sa pag-aaral nila, naka-acquired po ako ng lote pang retirement ko po. No, in Salaysay, Marilog District, 576 square meter overlooking at cash po yon.
So last but not the least, pakapin sa benefit. Ganahan magitag pakapin, no? Always po ako nag-travel in abroad. All expenses paid with shopping allowance. Kasi it's one of the benefits kapag nag-perform ang branches. At me, personally, nag-top po ako sa sales nationwide for how many years na. So, dili ko veterinarian, dili rin ko animal science, but God is really working on it because I obey the principles of giving. Here is the list of country na puntahan ko so far, no? So, naka 4 times na ako in Hong Kong. Ang isa na doon, ang isang travel doon kasama yung mga anak ko, may shopping allowance din sila. And naka 3 beses na ako sa Singapore, 1 beses sa Thailand, 1 beses in USA last 2017. So, naikot namin yung Minnesota, California, Arizona, Las Vegas, Sedona, Grand Canyon. And last year, personal expenses pero gi-provide din ni Lord lahat. Super blessed, nakasama ko sa team in South Africa with Pastor Roro to receive powerful impartation from Pastor John Anosiki. And I know there is more travel pa in the future, basta mag-obey sa isa sa mga principles of the kingdom, and that is giving. So, to all the leaders, hosts, even VIPs, if you want to have harvest na may pakapin, obey the principles. Pay your tax in the kingdom of God. In Matthew 22:21, sabi dito, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. It's time to give! Dahunog sa pagdayi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdayi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pagpaambi sa gagawas ang nabatunan. Ang akong gusto, gilusulusun, ug gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwana-wana, ug ipapagpapag sa gagawas ang nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Dahunog sa pagdayi, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang.
Wa mo na sayod na tunglo mo na gikan sa yawa. Mabitaw tawgon ka sa Ginoo, tawgon ang katawhan, kay nga naman, wa man ta sa gingharian sa Ginoo. Tawgon ka asa gikan. Gikan ka sa gingharian sa kanitngit, ginatawag ang mga katawhan, gikan sa gingharian sa kanitngit, balangin din sa gingharian, sa iyang bugtong anak, sa kahayag. Gikuha, gusto kanyang kwaon sa daot na sistema aning kalibutan na. Mo na ang problema, kay kasagaran ka nato, wa jud tay kalibutan nga nabutan na day tas kamatuoran nga kita napailalom sa gingharian sa ngit-ngit aning kalibutana. Diin na si Satanas mismo ang nagdumala o mao'y naghari. Siya biya ang hari sa kalibutan. Kabalo ba mo ana? 2 Corinthians 4:4. Si Satanas na mao ang Diyos niining kalibutana. Nagbuta sa mga hunahuna sa dili mo tuo. Muna, dili ka mag-wonder ang mga tao, dili mo tuo dayon sa Biblia, dili mo tuo dayon sa Ginoo. Kaya tungod na putahan ni Satanas. Dili sila makakita sa mahimayaong kahayag sa maayong balita. Wala sila makasabot sa mensahe bahin sa himaya ni Kristo nga mao ang hulagway sa Ginoo. Na mga pitula di gimutuo nga si Kristo mao ang Ginoo. Mao na ang Ginoo, sayod man siya nga iyaha kaniya. Mao na tawgon jud ka. Mao na magpasalamat ka nga gitawag ka. So mao nga dili nato makita og masabtan ang maayong balita sa mensahe ni Kristo kay nabutahan man ta, gilimbungan ta. Nailad ta ba? Nailad ta. Grabe ka mangingilad si Satanas. Mora man yung trabaho, mangilad. Mo na ang una-una sa tuwang kasagaran mga tao na mo jud normal na anita na tao mong kung pobre, mamatay kung pobre. Mao ra man gining kaliwat namo nga masakiton. Ako papa may sakit na inani, automatic yun ang hereditary. Wa mo na sayod na tunglo mo na gikan sa yawa. Tungod lang gid na sa atong pagkaignorante, walay klarong pagsabot. No, ang kadaghanan kaninyo nga nagatan-aw karon puno na mo sa kalibog, wala kabalo pong asa ug unsay buhaton ug asa magsugod. Mao na naglisod ka og nagbuhi-buhi na lang. Kung ang kalibutan nagaingon, wala kay bili, wala kay pulos, no, maot ka o dala ra kang sagbot sa katilingban, sa mata sa Ginoo wala kay pakay. Bililhon ka, giandam ka, gitagana ka alang sa iyang katuyuan niining katapusan nga mga adlaw. May na lang pinaka sa simbalay. Perfect day, TJFM Nation! Yes, kaway-kaway diha sa mga taga-simbalay. No, greetings gikan no dinhi sa Hill of Zion, ang sanctuaryo sa mga katribo ni Enoch. Nababa mo diha? Mga balaan o mga kusgan nga mga immortals. Alright, so we welcome all of you all the way dinhi sa Hill of Zion, and lahita nga lugar no sa atong background, pinasahi pod, and of course no atong deklarar na ang kalinaw ug ang kahapsay sa atong panag-uban karon, especially today no, samtang paminawon nato og pamalandungan ang pulong sa Ginoo para sa pag-abri sa atong mga hunahuna alang sa iyang katuyuan para sa atong mga kinabuhi ug pamilya ug komunidad magaabot kaninyo. Pila sa inyo mingon og amen. Okay, ngayon naga-declare ko. So, akong gina-welcome ang tanan no sa tuang ika-11 nga semana na no sa atong teaching series na ang title The Original Gospel. Ang original nga ebanghelyo. Ingay mo tapad, ebanghelyo. Come on. Kaya ang original nga ebanghelyo or mayong balita nga gisangyaw ni Kristo tuig 2000 nang nilabay. So kini nga ebanghelyo kay mauni ang maayong balita nga sa gingharian sa Ginoo na maupod ang panggoberno sa Dios or sa gobyerno sa langit. Okay, ang gingharian sa Ginoo ang ilahang panggoberno sa langit. Okay? Ang kultura, ang kinayahan, lengguwahe o harianong pagkinabuhi sa gingharian sa langit. Mao ni siya ang atong gisangyaw sa inyong tanan. No, mao ni ang gisangyaw ni Kristo tuig 2000 na ang nilabay. So mao ni ang giauhag ni Kristo kanato nga ideklara pod o giampo nga maoy mahitabo ug matuman no dinhi sa yuta ingon man sa langit pinaagi sa iyahang mga katawhan. Tanaw matapad. Katawhan man na sa Ginoo. Mao na instrumento no para mahitabo unsay katuyuan sa langit mahitabo dinhi sa yuta. Naba mo diha. So I believe
na daghan na kayo mog nakatunan, especially di sa tuang mga pagtulunan gikan pa week 1 hantud karon si manaha, no, week 11 na ta, and daghan na siguro, I believe, no, na daghan na naabrihan sa atong mga hunahuna og mga halimpatakan, no, may tungod sa gingharian, especially sa kinaiyahan sa usa ka hari, kay ang atong Ginoo usa ka hari. Tama ba? Right? Ug ang iyahang pulong maoy sakto og balaod para sa tanang minugna, labi na sa iyahang mga katawhan nga dapat mahisayod og makahibalo sa mga prinsipyo sa kinabuhi luyo sa iyahang mga pulong. Sabtan ba nato? Sabtan ba nato? Tubag. Last week, no, naisgutan nato unsa ka importante ang ma-prioritize nato ang gingharian, ma-prioritize nato ang gingharian niya ug ang pagkamatarong kay mauni or maora ni ang gi-instruct kanato nga dapat maoy unahon sa pagtuki, no, pag-study ug pagpangita ug dili ang mga butang sa kalibutan, labi na ang mga gikinahanglanon kay dapat idugang raman kini. So dili dapat maoy unahon ni siya, no? Kay dapat idugang raman. Ang dapat unahon nato is ang pagtuki, no, sa gingharian ug ang pagkinabuhi nga matarong. No? Kay sabto nato dapat ang kamatuoran sa prinsipyo sa kinabuhi. Kisay gusto makasabot sa prinsipyo sa kinabuhi. Dagan mga tao karon why kalibutan sa principle, no? Principle of life, principle sa kinabuhi. Okay. Anaw nato ni kay para masabdan nato ni. Kaya para dagdili ta mga stress, no, magsigukod ang mga butang nga dapat di man nagukdon. Okay, Lucas 12:23. Sa ingon ri, kay ang kinabuhi mas mahinungdanon pa kaayo kaysa pagkaon. Ang kinabuhi mas mahinungdanon, mas importante pa kaayo kaysa pagkaon, ug ang lawas mas mahinungdanon pa kaayo kaysa sapot. So ingon si Jesus, ang kinabuhi mas importante kaysa pagkaon. Ang lawas mas importante kaysa saplot. So pastor, ibig sabihin okay na daw ay saplot? Ambot nimo. Pero ang mga tao karon, no, may stress lang kay para pagpangitag branded nga saplot. Na pwede lang man jud ka butag sa nina nga dili kinahanglan branded. Ha, ngano man jud maningkamot ka og pangutang para lang makapayt og branded for what? Naba mo diha. So dili na, wala na sa simbalay, ha? Wala sa simbalay. Mga tao na nasa kalibutan. So mas mao na ilang gina-after, mao na ilang gina-chase, no? Ang mga pagkaon kinahanglan gyud kanang sa gawas, kay para naagi picture sa Facebook kanang manginana gani. No, ano man magluto ra mo sa balay. Ngano man jud, wala mo ko nasulti nga di mo kaon. Okay, kinabuhi more than pa daw sa pagkaon. Oh, so pastor, kinahanglan man ta mabuhi, mo dapat mo kaon. Pero kung tan-aw nato ni siya sa lalom na pamaagi, no, if you only go with me, so i-deeper, palalo mo nato ni siya, bless ka kaayo. Kay aduna kay kinabuhi og lawas. Kanay mo tapad. Makita nimo? Oh, kina may lawas, napud yung kinabuhi. Dili espiritu. Oh, dili ka makinanglan magingog tabi kay di makita. No, naa siya, hindi mo tapad, naa ka. Oh, dili ka pareho sa espiritu nga walay lawas. So bless ka. Ikaw lang ang minugna nga espiritu at nga adunay kalag ug lawas. Kay dili betanan espiritu dunay lawas ug kalag. Sabot mo ana? Oh, naay mga espiritu nga walay lawas ug kalag, napoy uban espiritu nga naay lawas pero dili pareha sa imong lawas. Kaya bless ka kay ang lawas nga gigamit sa imong tao. Lawas sa tao dili lawas sa mananap. Naba ka diha, ana ka-bless. Ngano maning kamot pa madjug nga ma-stress madjug kag butag og saplot. Pagkaon na ng lawasa nga mabuhi ra man nagway kaon? Ha? Kabalo mo ana nga pwede ra jud ka mabuhi way kaon. Ay documentary sa India no na gikan 9 years old. Sukad 9 years old, hantod karon almost 40 na siya. Way kaon-kaon, way inom-inom og tubig. Buhi man lagi. No, na documentary, i-search na babae nga Indian. So, pwede ra di ay. No? Pwede ra. Tawag mo tapad. Pwede ra way kaon. Ha? No? Kami naga-fasting. Mag-ending na ta sa fasting karon. Kung sa mga naga-join ng fasting, no? Taod-taod mo kaon na mo. Pag-enjoy mo. Pero hinay-hinay lang. Okay? Og ang gininhawa sa Ginoo, anaa kanimo. That's why you are blessed. Ingna mo tapad. You are blessed. Come on.
Kay nakay lawas, nakay lawas, nakay kalag, ug duna pa jud ang ginhawa ni Kristo sa Ginoo sa imong kinabuhi. So sa lalom-lalom ng pagsabot, ang kinabuhi nga anaa kanimo og kanako wala nanginahanglan og pagkaon nga di makatagbaw. Kay kaniya itong pagkaon, di man ni makatagbaw. Pangutanaw nga no. Kay kung makatagbaw ni, dugay raw tatanong undag kaon. Hindi siya matagbaw mo na taud-taud, kaon ka, busog ka ron taud-taud, gutom na pud ka. Di makatagbaw. Pero naay pagkaon nga makaingon jud ka, mao na ni. Ingon si Jesus kay Satanas, okay? Sa akong istorya ganina nga naay pagkaon nga makatagbaw. Kay kasagaran ng atong ginakaon, di gid makatagbaw. Kay kung matagbaw pa ka, di na unta ka mukaon. Tama ba? Pareha na sa masturbation. Kung ang masturbation makasatisfy sa imo, din yun lang naunta ka. Pero nga naman simon jud ka balik-balik ana, meaning di way katagbawan. So, ingon si Jesus remind niya si Satanas. Okay? Kay mao nitong time nga nag-fasting siya 40 days, unya ang nitungha si Satanas. Unya gitintal siya, ingon siya, buhatak kini mga bato, no? Sama sa mga pan. So gitubag siya ni Jesus, mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang. So pwede ra gid mabuhi dili lang sa pagkaon. No, ingon si Jesus, kung dili sa matag pulong usab nga isulti sa Ginoo, isulti sa Dios. So ingon ni Jesus na. So nagpasabot si Jesus nga ang kinabuhi labaw pa sa pan. Nga buhi-buhion ka or buhi-buhion ka lang. Tagaan na kag kinabuhi kun dili sa matag pulong nga gikan sa baba sa Ginoo. Man does not live on bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sa English pa. So, pwede ra gid ay nga magsigi kag kaon pero wa jud kay katagbawan kay ang tinuod nga makatagbaw sa imo is ang pulong sa Ginoo. Ano makadiha? So iyang pulong maoy naghatag or maghatag og kinabuhi og katagbawan dili lang ang pan. Buot pasabot na kung gusto ka mabuhi nga tinud-anay, kauna ang pulong sa Dios, dili lang pagkaon para sa imong tiyan. Okay? Ingon ni Jesus sa iyang mga tinunan, another time. This was the time when the disciples came to Jesus, duol sila kay Jesus, no, kay para maghatag pagkaon, no? Diri ni sa lugar sa Samaria. Ingon ni Juan 4:32, may pagkaon ako na wala ninyo hisayri. Gingnan niya yung mga disciples, na ako'y pagkaon na wala mo kabalo. Nungutan ng mga disciples, kisa may naghatag pagkaon na niya. No? Pero ingon si Jesus, busa ang mga tinunan, nagpangutan-anay, may nagdala ba kaha kaniyang pagkaon? Si Jesus niingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako o sa pagtuman o paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Wow! So ang akong pagkaon, ningon si Jesus, mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagapadala kanako o ang pagtuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Tuara. Ha? Mao dahi nga nagingon si Jesus nga ana siya'y pagkaon nga wa mo nasayod na siya'y pagkaon nga wa mo kabalo. Kay iyaha di ang pagkaon kay ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo ug ang paghuman niini. Meaning, maoy makabusog kaniya, maoy makapanorish sa iyang kinabuhi. Dili ang pagkaon nga idulit sa imong baba. So maoy klaseng pagkaon nga magkatagbaw kaniya, dili ang pan o pagkaon nga hinatag sa iyang mga tinunan. Ang makabusog, timanini, ang makabusog ug makatagbaw alang kang Hesus kay ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan sa langit nga maoy nagapadala kaniya dinhi sa yuta para tubson ta gikan sa gingarian sa kangitngit nga ang hari kay si Satanas ug para mabalik ta sa dakong katuyuan sa Amahan kanatong tanan. Ug mao kana ang iyahang prioridad. Mao kana ang iyang ginauna.
So mas sayo mahuman, mas maayo. Mao na kung tan-awon nimo si Jesus, wala gid siya natiguwang anuman kay gihuman niyag sayo ang iyang assignment. So kung nakay makita karon mga tiguwang nagpasabot lang, nawa pa na nahuman silang assignment. Unsay gidugayan? Tanawin mo tapad. Hindi mo tapad. Unsay mong gidugayan? So wala na daghan patuyok-tuyukan. No? Diretso na. Maong dili na niya kinahanglan matiguwang pa. No? Kaysa bata pa siya, gasugod na siya og buhat sa iyahang mga assignment. Na mo na karon kita buhaton na nato, buhaton na nato dapat ang atong mga assignment. Ang problema, unsa ang pagbuhat sa assignment? Mo pud kalibutan unsa atong assignment. Mo na katuyok-tuyok tas kalibutan. May na lang kay naay simbalay. Sugod karon, masabtan na nimo, hinahinaya na nimo og tuki, imo hinaya na nimo na dapat og discovery kung unsay purpose nga naa ka kay para masayra nimo unsay assignment nimo aning kalibutana. Amen. So para kanato ang atong pagkaon, ang atong katagbawan ug fulfillment sa atong kinabuhi kay walay lain pang pagabuhaton kundili ang pagtuman sa unsay kabubuton sa Ginoo pinaagi sa pulong ni Kristo nga nasulat na diha sa Biblia. So kung ato ang kining subayon, kung ato lang ning i-follow o i-apply sa atong mga kinabuhi, dako kayo kining kahimuan sa pagbag-o sa atong kinabuhi, sa atong pamilya o sa atong katilingban. Dili lang man ikaw mabago imong pamilya. O mabago po ang mga kinabuhi nga nakapalibot sa imo. Kaysa iyahang mga pulong lang nato makaplagan ang pagdiskobre. Sa iyahang mga pulong lang nato makaplagan ang unsa? Ang unsa daw? Ang pagdiskobre sa kamatuoran sa atong kinabuhi ug unsay katuyoan sa Ginoo para sa kanatong o para kanatong tanan wala nay lain. So kung naka kay Kristo, kisa rin naka kay Kristo, come on. Kaway-kaway mga naka kay Kristo diha. No? Kaway-kaway na kay basin na piyong-piyong na. No, ina siya, ipagmata kay Kristo manday ka. Anaa ka sa tama nga dalan. Kung naka kay Kristo, you are in the right path. Okay? You are in the right path. Naka sa tama nga dalan padulong sa pagdiscover sa katuyuan sa iyang gingharian ug imuhang kinabuhi para mabuhat nimo kini dinhi sa kalibutan. Mintras napaka sa kalibutan. Mao na dapat sabdo nato, no? Kining prinsipyo sa kinabuhi. Principle kung unsay dapat unahon. Principle kung unsay dapat unsay tagaan og prioridad. Andam na ba mo? Andam na ba mo? Kasi dapat man gud masabtan ninyo ning unsay dapat unahon kay ug dili ninyo ni masabtan maski unsa na lang inyong una-unahon. Mo na mga stress mo. Kita na gilay down na nato sa inyo ang unahon ninyo isang gingarian o pagkamatarong. Walay lain pa para masabtan ninyo ang inyong purpose, masabtan ninyo ang katuyoan sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Okay, mo na pinaka-importante. So sabdo niyo ni, principle number 1. Ingon si Dr. Miles Monroe ha, ang pinakasekreto sa pagpuyo nga epektibo aning kalibutana kay ang pagsabot sa prinsipyo o gahom sa prioridad. Kay dunay gahom ang paghatag og priority. Dunay gahom. Always remember this, kay kung unsa imong ginauna, maoy mo kaon nimog una. Sabot ba mo ana? Kung unsa ang imong ginauna, maoy mo kaon nimog una, maoy mo consume nimo ba? Kana imong ginatagag prioridad, diha na tanan imong kinabuhi. Kung una-una nimo na permente ang imong trabaho, mo na matiguang nga lang kag sig panarbaho. Kung ginauna na permento nimo imong asawa, magsige ra kag bukod sa imong asawa. Ginauna nimo na magsig pangitag boyfriend, girlfriend, matiguang nga lang ka magsig pangitag boyfriend, girlfriend. Mora na makahurot sa imong oras. Na ba ka diha? Magsig kag dula, magsigdula na imong cellphone. Matiguang nga lang kag sig dinula. Ay nako. So matingala ang mga katawhan karon, no? Nganon may mga tao karon, matingala sila. Nganong gikapoy sila. Nganong hawang ang kinabuhi, nganong sige lang og ka-frustrated tapos disappointed permente. Matingala sila ngano dali ra sila maapektuhan sa mga pangitabo, no? Nganong dali ra mabalaka, mahadlok, dali ra pud sila, no? Kung maski unsa na lang mata na pangitabo sa kalibutan, naapektuhan dayon sila, naisunog sa California, abi pud nila naisunog silang silingan. Naglinog lang gamay, niuyog lang gamay, kanya agi ang truck, unaw na nila, hala naglinog na, udaga na dayon, mga praning. Walay kalinaw.
dali masakit. Di pa jud maayo dayon. No tag masakit ka jud la, dugay pa jud maayo. Napa mo da, tanawin mo tapad. Di na mao. Okay? Di na mao. So, ang uban pod, di na gid maayo. Diretso na. Di na maka-recover. Matingala lang ka nga murag bago mo minigstorya. Nya nawa na. Namatay na, gunauna na day. Nakapangutan na ba mo ana ngano na inana? Pangutan na ba mo na? Pangutan na mo ngano? Di ba? Di ba mo matingala nga ang inyuhang kumpanya, katanaw ninyo ha, kamo nga mga nang empleyado. Gikan pug ko empleyado pug ko sa una. Matingala mo ngano man gyud ang kumpanya maghatag man gyud ni sila annual leave of absence nga with pay pa. O ngano man gyud maghatag sila? No, I don't know kung nakas kumpanya nga walay annual, walay adlaw nga maghatag og kanang leave of absence, ay hawa diyan ang kumpanya ha. Way klaro na. Ang tinuod na kumpanya maghatag ginas nag leave of absence, no, kay ilan ang ginagahin para sa ilang mga katawhan, mga empleyado nga at least man lang makaginhawa. Makapahulay with pay na masking kadyot lang. Tama ba? Tama ba, right? No, para matanggal sa balik-balik na sistema, no? Labi na ka ng trabaho, murag routinary na. No, para dili ma-burnout. So muna gahatag sila og permanente kanang leave of absence nga with pay. No, na 1 week maghatag og ubad sa isa ka tuig maghatag og at least 15 days nga leave nga pwede nimo siya gamiton any time of the week o any time of the year. Tama, right? Oh, pero ang question, naulian ba? Pag makalib kag 1 week, pagbalik nimo, excited ba ka mo balik sa imong trabaho? Pangutan do ka. Karon kay nakalib kag 1 week, mingawon ba ka sa imong trabaho? Ang uban sa inyo na-stress na kay makabusog. Humana ang bakasyon, balik na pod ko routine. Na-stress na ka, pagay ka kabalik. So ngano ana man? Ha? Ang nagbakasyon pag uli pagod. Abi ba na kog nakapahulay? So matingala ta ngano ana, no? Ang ato ra manuntang gusto nga malipay ta, masing kadyot, no? Makabati tag kanang kapahulayan, no? No, I don't believe na wala I don't know na may mga pipila na mga tao jud na ang kalipay ra nga, no, makakaon, ang kalipay makatabang sa pamilya, magpuyo nga haruhay, way samok, no, mao ra man unta ang gusto. Pero ngano man nga murag lisod kaayo kabuton. Ngano man lisod kaayo nga murag layo man kaayo, nagkadugay na gusto nimo magkaroon og kalinaw, nagkagubot naman nimo una. Ngano inana man? Panguntahan ko ngano? Kay tungod ang mga katawhan walay kalibutan sa prinsipyo sa pagkinabuhi. Wala ga-operate ba sa principles of life? Ngano man, kay way kalibutan nga naay principle sa kinabuhi. Ang atong kinabuhi adunay prinsipyo na sundon og unahon aron kita makabaton og kinabuhi nga magadayaon. Sayod ba mo ana? So bisan unsa pa man nga mga circumstansya ang imong maagian, dili ka matandog tungod kay anaa ka man sa iyang kabubuton. Protektado ka og secure ka ba? Kung duna ka, kung kabalo ka sa prinsipyo sa kinabuhi. Kabalo ka nga mao ni imong giuna kay mao ni importante ug mao ni gusto sa Ginoo sa imuha. Dili morot ang imuhang kusog. Sige rag tuyok-tuyok, sige gukod, sige kabot sa mga butang nga dapat idugang ra man unta. Sayod ko, yes, kabalo ko. Nga kinahanglan nato ang pagkaon. Kinahanglan nato makainom. Dili ka ng bino, tubig, no? Makakaon, makainom, naay bisti, naay suoton, natay kapuyan, ug natay kasiguruhan. Mao natong gusto, no? Tama, wala importante man natanan, no? Mao bitaw magsigitag trabaho, no? Kay mao man natong ginapangita, no? Para makakaon ta, makainom. Halos dinagay ta halos makapahulay, no? May stress na ta, may stress na tag si gugod ani. Ang question, mao ba jud ni ang angay buhaton? Mao ba jud na ang angay gukdon? Mao ba jud na ang angay nga unahon? Normal ba jud ni nga sige ta og panggukod aning mga butanga? Nagiingon naman unta ni Jesucristo kaganina sa iyang pulong nga dili na mao ang dapat priority nimo. Kaya ang priority gingharian sa Ginoo. So, tanawon to ningon sa inyo ni Jesus, okay? Para masayran nimo, kay para ma-set free ka ba? At least ma-encourage ka ni nga atuang pulong karon, no, nga makita nimo nga si Jesus mismo wala kanya gina-encourage nga gukdo ni mga butanga. Tanawa ingon niya Lucas 12.
Unya, mingon si Jesus sa iyang mga tinunan. Nabay mga tinunan diha? Okay, mao kini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo. Sa ingon niya, ayaw kamo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan aron kamo mabuhi. Ayaw daw kamo kabalaka ana o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Kay ang kinabuhi mas mahinungdanon pa kaayo kaysa pagkaon. O ang lawas mas mahinungdanon, mas importante pa kaayo kaysa sapot. Tanawa ang mga uwak. Tanawin mo tapad. Dili na uwak. Okay? Wala sila nagpugas na or kaning mga uwak daw, kaning mga birds, wala sila nagpugas ni mag-ani. Wala sila tigumanan o kamalig apan ang Diyos napakaon kanila. Ang Diyos daw nagpakaon kanila, wala sila tigumanan o wala sila kamalig, pero ang Diyos daw nagapakaon kanila. Labaw pa kamo kaayog bili kaysa langgam. Tanawang uwak, ingon siya. Ang uwak, wala sila nagpugas, wala gaani. No? Dili sila gatigom, wala sila kamalig, pero ang Diyos nagapakaon kanila. Labaw pa man ka sa uwak. Mas bililhon ka pa sa uwak. Hindi mo dapat, dili ka uwak. Kinsa ba kaninyo, ingon si Jesus, kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka, mahitungod niini. Kinsa daw sa inyo, unsa man daw, kinsa man rin nakadugang no, sa imong edad, tungod lang kay sige kag pagkinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Kana ba imong kabalaka, nadugangan ba imong edad? Wala. Kung dili ka mo makadumala, bisan kining gamayng butang, nga nung mabalaka man kamo sa ubang mga butang. Kini yung kabalaka, delikado jud ni. Kaya di man ni makadugang sa itong kinabuhi. Makabawas na noon. Tama ba? Right? Mama ni makahatag sa tuwag stress. Di na kabantay, mahimo ng depression. Pagabot sa panahon, mga sakit na. Tungod lang sa unsa, kabalaka. Kaya si Jesus, gano'n man daw mabalaka mo, di man na madugangan ang inyong edad, anak. Tanawa ang uwak. Kiningon siya, tanawa giun sa pagtubo sa mga ihalas sa kabulakan. Ihalas, kining flowers. Unsa tawag na? Mga water lily. Dili ni bitin, Dili bitin. Ihalas kabulakan, mga water lilies. Ingon siya, tanawa ni sila. Wala sila magbudlay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Wala nagbudlay ba? Wala magsanina. Wala gahabol para sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo, nga bisan si Solomon, nga dato kayo, walay sapot nga ingon inini kay nga ingon ani kakatahom usa-usaning mga bulaka. Wala, even daw si King Solomon, nga dato kayo, walay sama nga biste, nga saplot, sama sa aning bulak nga perteng ninduta. Kung gibistihan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlaw ania apan ugma wala na kay isugnod man kuno, unsa pa kaha kamo pagkadyutay sa inyong mga pagsalig. So ang problema, pangutan na kung unsa, dyutay ang inyong pagsalig. Asa na ang inyong mga pagsalig? Asa man na niabot ang imong mga tinuhuan? Kung tinuod nga nagtuo ka sa Ginoo, ngano man jud nga mabalaka ka, unsay kanon, unsay imnon. Tanawang uwak, tanawang mga water lilies, nindot kay buhi man na sila. Pero ngano man buhi og nindot. Nga ikaw mas labaw pa man ka, mas importante pa man ka, mas naa pa man kay bili kaysa aning mga butanga. Tanaw ra ko dimong tapad. Pinangga kay na sa Ginoo. Mo bitaw hantod karon naa pa na. No, maski unsa na lagi pangagian na, pero naaragyapon. Nakalingkod gapaminaw. Ngano man, importante man na. Kay kundi pa na importante sa Ginoo, dugay ra na gierok. Dugay ra na nawa. So nagpasabot lang gid kay naa pa nay katuyuan, ning matapad nadyoy katuyuan imong kinabuhi. So ang problema lang gid nato kay ang pagsalig. Jutay ra kay tag pagsalig, gamay ra tag pagsalig ba, mubo ra kay atong pagtuo sa atong Ginoo. So mao ang rason nganong gapangitabo ang dili dapat mahitabo kaninyo. Kay jutay ra kaayo ang imong pagsalig sa atong Ginoo. So,
balik ra gihapon ta sa kaalam. Unsa man nimo pagsalig kunuhay kung wa kay kaalam. Wa kay kalibutan ba, wa ka kabalo nga inana day ka powerful, inana day ka gamhana ng atong Ginoo. Ano man kay usay mabutang man kun atong relihiyon lang. So ang rason nganong dili mo salig kay why saktong kaalam o kahibalo sa kinaiya o gahom sa pulong sa hari nga atong amahan sa langit. So ingon ang Ginoo, tas ang imong pagtuo. Hindi mo dapat tas imong pagtuo. Come on. Ha? Iangat pod. Kung si Lord Jesus, kung si Jesus ang imuhang master og tag-iya kanimo, tas ang imong pagsalig kaniya. Labi na sa iyahang pulong. Kay dili man siya bakakon. Tama ba, right? No, ang atong hari matarong. Dili bakakon. Dili man isama sa mga presidente na pwede ra mga mamakak. Pwede ra mo perma ana tapos later di mangyapon tumanon. Naba mo diha? So isa ni sa mga to ang atong dapat ibuhaton. Iangat ang atong pagsalig kaniya. No? Ug saligi siya sa imong mga panginahanglan. Salig gud sa Ginoo, ina tapad salig lang gud. Unaha lang na iyahang gingharian ug ang iyahang katuyuan para masayran nimo ba kung unsa siya nga klase nga pagkalangit nung amahan nga maoy tubnganan ug dangpananan sa tanan niyang mga katawhan. Kay iya man tang katawhan, responsibilidad ta niyang tanan. So inay mo tapad sakapod. Ha? Iangat imong pagsalig. Subay lang sa katuyuan. Naba mo diha, okay? So kanarang principle number 1 na no kinahanglan kag pagsalig. Sabto nimo na para mauna nimo ang mga dapat unahon, labi na ang iyang gingharian pagkamatarong, saligan nimo ang iyang pulong. Ayaw sige panggugod ang mga butang. Kay ngano man, wala man iya ka man sa Ginoo. God cares for you because God loves you. Okay, principle number 2. Okay? Ang pinakadakong trahedya sa kinabuhi dili ang kamatayon, kundi ang kinabuhi nga walay katuyuan. Kinabuhi nga buhi-buhi lang. Unsa daw? Ang pinakadakong trahedya, principle niya, ang pinakadakong trahedya sa kinabuhi dili ang kamatayon, kundi ang kinabuhi nga walay katuyuan. Kanang kinabuhi nga buhi-buhi lang. Kinabuhi nga mali ang ginatagaan ug importansya. Dapat kasabot nga mas bililhon ang atong pagkatao kaysa mga panginahanglanon ug dili dapat kini masakripisyo tungod lang sa atong mga gikinahanglan. Dapat kasabot ta nga mas bililhon ang atong pagkatao, atong kinabuhi kaysa mga panginahanglanon ug dili dapat masakripisyo ni tungod lang sa imong mga gikinahanglan. Kay naay mga panahon, naay mga tao karon nga dili gid nila masabtan kung kinsa sila. Di nila makaplagan kung kinsa sila ang purpose tungod lang kay sige gukod ana mga butang nga dapat dili gukdon. Mali ang priority. Mao na mga matay na lang nga di gid matuman ang ilang assignment. Di nila mabuhat ilang assignment. Mga matay na lang nga dunay question sa kinabuhi, mga wala, mga hanaw na lang sa kalibutan nga murag kung pwede pa lang di na lang unta. Dili pa unta. Di ba na mga tao na Lord, pwede ba extend? Napoy mga tao nga sige na lang Lord, kay gikapoy na. Kay wa gid gatuyok-tuyok lang kinabuhi. Dapat masayod ka that God cares for you. Tingnan ra gud imong tapat, God cares for you. Ang imong pagkatao, ang iyahang concern. Dili ang imong panginahanglan. Siya ang nagmugna kanimo o gipakatao ka nga adunay bili ug adunay katuyuan. Muna, ayaw sayang-sayangi nga di matuman ang imong katuyuan tungod lang sa imuhang mga panginahanglan. Saligi ang atong Ginoo sa imong mga panginahanglan. Unaha siya. So, kung nabalaka ka sa imong mga panginahanglan, mas butan pa ka sa Ginoo day karon. Mas nabalaka si Lord. Wala ka na sayang nga mas nabalaka si Lord sa kapakyasan sa imong katuyuan. Kasabdo nimo ni ba na ang kapakyasan nimo maoy gikabalakan sa Ginoo. Kay gimugna man ka nga nay katuyuan,
Tapos dili matuman ng katuyan tungod sa imong kabalaka sa sigig pangita ug mga panginahanglanon. Nga ang principle, unahon lang unta nimo ang imong assignment, unahon nimo ang gingharian sa Ginoo kay naka-attach diha ang imong katuyuan para ang imong panginahanglan idugang ra. Balik-balikon ginako ni para masabtan ninyong tanan. So isalig lang nimo na imong kabalaka kay si Lord, siya man mas nakabalo sa tanan nimong kabalaka. Kung nabalaka ka, mas nabalaka si Lord. Mas butan ba ka sa Ginoo? Mas naak pa kay concern kaysa ang Ginoo na concern sa kadaghanan, labi na sa iyong mga katawhan. So unsa imong gusto ipagawas karon? Mas concern ka. Dili siguro, mas maluluyo na nga atong Ginoo, mabitaw buhi ka pa. Kay nakaluyan ka sa Ginoo, nagrasyahan pa ka sa Ginoo, tama ba? Kaya nga naman, kiwa pa na human imong assignment. So napa ka dapat buhaton. So dapat masabdan nimo nganong naa pa ka aning kalibutan na. Busa, ingon si Lord, busa. Okay, Lucas 12, balik ta, padayon ta. Busa, ayaw kamo kabalaka sa inyong pangitag unsay kanon or unsay inyong imnon. No, kay ang mga tao nga wala magtuo sa Dios kanunay nangita niining tanan. Ayaw daw kamog kabalaka sa inyong pangitag kwarta unsay kaunon unsay imnon kay ang tao daw nga wala nagatuo sa Ginoo mao ni ilahang kanunay ginapangita. Nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. So dili na daw mo kinahanglan mabalaka kay inyong amahan sa langit kabalo man sila sa imong mga panginahanglan. Ayaw da mog sabay ana mga tao nga wa gatuo sa Ginoo. Magtotoo man kata sa Ginoo. Then ligo na ang imong pagtuo. Kung nagtuo ka sa Ginoo, tuoi pod ang pulong ni Jesus. Tuoi nga kaya niya nga ihatag sa imo ang imong mga panginahanglan. Unaha siya, ina mo tabad, unaha siya. Come on, unaha siya. Salig lang kay Kristo. Ina mo tabad, salig lang. So, imagine that. Si Kristo mismo nagpakamatay. Mismo nagpakamatay na gani siya. Siya mismo nagpakamatay na para kanimo, para mapasaylo tatang tanan og makabaton tag kinabuhi nga walay katapusan. Kung kaya ni Kristo nga iula iyang kinabuhi ba para magkaroon tag kinabuhi, kana pa noon ang imuhang panginahanglan. Nga importante man na para mabuhi ka. So kaya ra kay na ihatag sa Ginoo. Iangat lang ang imong pagsalig. Hindi naman tapad iangat. I-increase. Dili ni relihiyon nga istorya lang. Iangat na nanginahanglan nig aplikasyon sa imong nadunggan og nahibalan para imong masayran ang kamatuoran sa gahom ning gingharian sa Ginoo. Kaya ayaw lang paminaw, i-aplikar jud. Gamay ra kayo ng imong panginahanglanon kumpara sa imong katuyuan nga imuhang tagaan dapat og pagtagad og importansya. Always remember that. Gamay ra kayo ng panginahanglan. I-compare nimo na sa pagdiscover nimo sa imong purpose, kabalo ka kung madiscover nimo ang purpose kanang panginahanglan, ay nako magsunod-sunod na sa imuha. So ingon rin sa Lucas, padayon ta, last verse before kumagend. Ayaw kamog kahadlok. Hindi mo tapad, ayaw kadlok. Kaya ang inyong amahan mahimuot paghatag kaninyo sa gingharian. Hala, nabaka diha. Imagine that. Ngano mahadlok man ka nga ang amahan magani, no? Joy niya, ikalipay niya, ikahimuot niya, nga ihatag sa inyo ang gingharian. Kaya maganya ihatag ng gingharian? Kana pa mo ang panginahanglan? So, hinumdumi, duharay gi-establisar sa Ginoo para atong unahon. Ang gingharian niya ug ang pagkamatarong sa Ginoo. Unsa daw? Duha lang. Unsa daw? Ang gingharian sa Ginoo ug ang pagkamatarong sa Ginoo. Wala na lain pa. Ug ang number 1 nga atong unahon, no? Numero unong unahon sa katawhan dapat kay ang pagdiskobre, pagsabot o pagsulod sa gingharian sa langit. Kay pwedeng nakakita ka sa gingharian pero wa ka pa nakasulod. Pwedeng naa na ka sa gingharian, born again na ka, pero wala pa nimo na benepisyo, wala pa nimo na experience ang mga benepisyo kung unsa ang nasa gingharian. Mao na kinahanglan ka og pagsalig. Iangat ang imong pagsalig. Saligi ang Ginoo. God cares for you. God loves you. Unaha lang siya. Then ang tanan, muabot ra kanimo. Amen ba?
Amen ba? Mao ka na ang mayong balita nga gisangyaw ni Kristo 2,000 nang nilabay ug mao ka na nga gospel, mao ka na nga mayong balita, ebanghelyo nga among gina-share sa inyo karon para masabtan nimo nga naay katuyuan ang imong kinabuhi. Di nimo masabtan, di nimo makudiskubre ang imong katuyuan kung wala ka kay Kristo o kung dili ka kasabot sa gingarihan sa Ginoo. Mao na dapat tukion nimo, dapat idiskubre nimo, estudyuhan nimo, dapat unahon nimo. Amen. Pray ta. Father, in the name of Jesus, salamat kaayo. Lord, ani mo ang pulong karong adlaw sa pag-challenge ka namo nga wala may dapat lain unahon kundili ang pagdiskubre, ang pag-una. Lord, ang unahon ang imong gingarihan. Lord, ang pagtuki sa imong gingarihan ug ang pagkamataron, pagkinabuhi nga matarong diha sa imong gingarihan. Lord, kabalo mi nga kung walay gahom gikan sa imo balang espiritu, wala gyud may tabo. So I entrust to you, Lord, each and every simbalay nga mga nagasunod, Ginoo. Every simbalay nga naga-join, Lord. I declare and I pray nga ang strength, ang gahom, ang ability, Lord o God, nga ma-aplikar, matagaan ng application ang nadunggan, Lord, magauban kanila para dunay sila tinuod na kasinatian kung unsa ang pagpuyo sa gingarihan. And salamat kay Lord sa mga testimony sa uban na sayod mi, Lord o God, Lord, maghatag po nig-encourage sa kadaghanan. And salamat kayo na unsa among nabati, unsa among na-experience, Lord, na sa pagdiskubre sa imong gingarihan, madiskubrehan, masinati pod sa imong mga katawan, labi na sa mga nagatanaw karon. And I entrust them to you, ilang pamilya ug ilang tibok banay. I declare shalom, akong ginadeclare, Lord o God, ang hingpit na pagbati sa ilang mga kinabuhi, Lord, na dunay kaaruhay, dunay kapahulayan, nagikan lamang sa imo ang balang espiritu. That's I declare today in the name of Jesus. I pray. Everybody will say Amen and Amen. So see you again next week, no, sa atong another series, The Original Gospel. Hingpit nga adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Gemma Digamo, 57 years young ug usa ka online seller ug businesswoman. Atong wala pa kano kan divine encounter, pareha sa tanan wala jud klaro ug gubot matawag nga disipulo gyud sa demonyo. Tugot lang kung masking unsa ipabuhat sa akoa kay wala may relasyon diha sa Ginoo. Igo ra sa relihiyon. Magsimba lagi kay abi nako nga pag sulod og simbahan, manguros, huli kaayo tan-awon, dagkot og kandila, okay ra kayo, mapasaylo na ang akong mga sala. Pero ang kasing-kasing layo ra kaayo sa Ginoo, kay tungod puno og guilt, kabug-aton, daghan og tinago sa pagbuhat sa sukwahi sa kagustuhan sa Ginoo. Puro dumot, gusto og kwarta-kwarta lang ang abroad kay aron maghatag daw og unsay kinahanglan sa mga anak. Gagmay pa gibiyaan na ang mga anak nag-abroad tungod sa nakarelasyon og isa ka minyo pod. Napasakitan ang akong husband ug naay kaulaw nga nahitabo. Pero mas nasamot og kaguba, nahimong walay direksyon ang ilang mga kinabuhi. Kay wala sila naatiman og tarong. In short, nadyan tentensyod. Nakauli ko nga naay dala kwarta. Pagkalima ka adlaw wala na pod. Plano na pod ko mo abroad, daganan ang problema. Maayo na lang kay naa life group na hitabo didto sa Bukana sa Card Bank. Dili ko ganahan maminaw kay tungod sa Katoliko lagi jud ko. Ug wala pod panahon sa Ginoo. Tagsarap pod mo simba, pero wala ko'y choice kay dili permahan among loan kung dili mi mo apil og life group. Nainganyo ko nga mo apil sa Divine Encounter tungod sa mga testimonies sa life group didto sa Bukana, labi na tong nakauna na og encounter. Gihikap og nakaistorya na daw nila ang buhi ang ug mahigwaon ang Ginoo. Gibag-o og giayo ilang mga kasing-kasing. Nakita nako nga excited kay sila paghuman sa DE. Grabe nila mag-share sa ilahang experience. Ila kong ampuan. Ta akong nauna gusto ko musulay ug para ma-experience pod nako ang ilang gipang-ingon. Pero naay babag unta kay 1-2 bayronon. Mahal. Duha pa jud mi sa akong anak, sayang ang kwarta. Pero wala ko nagpadala sa bakak sa yawa tungod sa ka-excited nako nga ma-experience pod nako ang Ginoo sama sa mga testimony nga akong mga nadungog. Sa unang gabi pa lang sa Revelation of the Cross, masking nakita na nako kanunay sa TV unsa na nagantos baliwala lang nako.
Pero kato nga sa DA kay na-feel jud nako nga iya kong gitandog, iya kong gigakos o giingnan nga buhi ko, tinuod ko, gipakamatyan tika because of my love. Perti na akong hilak kay nahinumduman nako tanan akong mga daotan nga buhat. Labaw na ang nabuhat nako sa akong bana. Nasabtan nako nga kada buhat di ay nako og sala, siya di ay ang akong gipasakitan. Perti na akong pangayo og pasaylo sa Ginoo. Ug didto nigaan ang akong kasing-kasing ug sayon na kaayo maghatag og kapasayloan. Gusto nako muuli maski wala pa nahuman ang DA. Kay mangayo ko og pasaylo sa tanan akong nadumtan og napasakitan. Na-reconcile mi ni Jimmy, dibalik jud ang gugma nako sa akong bana sama sa una. Ug tungod sa naa ko'y kabag-uhan, hasta pod siya naka-divine encounter. Praise God! Nakadawat ko og healing sa kasing-kasing, naka-release ko og kapasayloan na ako'y nabag-o sulod sa kasing-kasing na dili nako ma-explain. Ang kabag-uhan nga nahitabo kay katong dili ganahan mo simba, kay excited na. Dili jud gusto nga mo absent ug malate. Halos tanan akong kasimbahon, especially ang pamilya jud. Akong heart kay gusto nga makadi imitanan which is nahitabo jud. Ang pisting yawa hinay-hinay nawala. Ang yawa nawala og piste na lang. Ug wala na nagdugay nawala na jud tanan. Ug karon na aming duha sa akong bana ug akong mga anak nag-uban nagpadayon sa proseso. Nagamit na karon ang akong baba sa pag-ampo sa uban. Nagpadayon sa process, conferences, training, giving, and fasting. Natanggal ang pagkarelihiyoso ug nahimong Diyos nan. Karon nagpadayon sa proseso ug hangtod sa pagbalik sa akong buhi nga Ginoo. Ako usab si Gemma Digamo na bag-o tungod sa divine encounter.